Alam niyo po ba na mayroong proposal ulit ang Japan government tungkol sa pag-apply ng permanent visa at kung magkano dapat ang income nyo sa isang buwan para maging eligible kayo dito. So bago ko po sisimulan, huwag nyo i-skip ang video na to at panoorin nyo hanggang dulo. Magandang gabi po sa inyong lahat at ayun, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog ng ganitong araw. Sa kadailanan na rin po na nagpahinga lang po ako buong hapon dahil nga medyo sumakit yung ulo ko. Dahil nga nagkasiyahan po kami ng mga katrabaho ko nung kahapon. Kaya ito, naparami ng inom at talagang sobrang nag-enjoy po kami. But anyways, may share nga po akong balita sa inyo tungkol dito sa Japan. Talagang mainit-init na balita pa ito. So, usap-usapin na naman po yung bagong requirements bago po kayo mag-apply ng permanent visa dito sa Japan. So, ano nga po ba ang ibig sabihin ng permanent visa dito sa Japan? Ang permanent visa nga pala ay tinatawag itong Eijusha sa Nihongo. Ibig sabihin nito na may karapatan po kayong manirahan dito sa Japan ng matagal or long period of time. At ang kagandahan pa nito, wala po kayong expiration date ng visa nito. Bali, ang nire-renew lang po pag once na permanent visa kayo ay yung card lang po or yung residence card. Yun lang po yung ina-applyan nyo. Every 7 years po ito. Kaya marami pong mga benefits kung kayo po ay permanent visa holder. Siyempre, unang-una po, wala po kayong limitation pagdating sa trabaho. Kaya kahit saan po kayo mag-apply, pwede po kayong mag-apply sa mga iba't ibang mga company dito. Dahil nga po is permanent visa po yung hawak ninyo. Susunod naman po, makakuha po talaga kayo dito ng housing loan, ganun, kahit na anong loan pa yan. At syempre, mas stable pong manirahan dito sa Japan. Pero dapat yung malaman ito guys dahil usap-usapin po ito sa Japan ngayon. Talagang mainit na balita pa ito. Kasi po, pinopose ng Japan government na dapat taasan yung income ninyo ng isang buwan or dapat yung income ninyo ng isang taon. Pero hindi pa naman po ito final decision at ito lang ay proposal po lamang para hindi po kayo malito. At alam nyo po ba kung magkano po dapat ang magiging income ninyo pag gusto nyo pong mag-apply ng permanent visa or maging eligible kayo? So dapat meron po kayong sahod ng 47 lapad sa isang buwan. Or katumbas yan ng magkano nga ba sa peso ito? I-convert lang po natin guys. Ang approximate na na dapat yung kitain sa isang buwan ay 479,000 yen or 47 lapad. Or katumbas yan ng 186,365 in pesos. So, dapat ganito po yung kikitain natin ng isang buwan para maging eligible po tayo sa pag-apply ng permanent visa. Yun po yung usap-usapin dito sa Japan ngayon. Talagang sobrang laki po ng income na ito sa isang buwan. Kapag yung annual natin ng isang taon, dapat umabot ito ng magkano? Compute lang po natin. Times 12 natin. Dapat ito po yung maging annual income natin sa isang taon na sahod na sa 5,748,000 yen. Or katumbas siya ng 2 million in pesos mahigit. Ayan po. Talagang sobrang bigat na po. Talagang pahigpit na po ng pahigpit ang ngayon ang immigration. Dahil masasabi ko po guys na na suntok sa buwan nitong sahod na to. Kasi nga po yung ganitong sahod is nasa mahigit 2 buwan na sahod ko na po ito kung tutuusin. Kaso yung hinihingi po nilang requirements ay dapat nasa 479,000 yen per month ang kailangan yung sahurin bago po kayo mag-apply ng permanent visa. At alam nyo po ba na 25 to 30% lamang po ng Japanese workers ang nakakasahod ng ganitong ganitong income. Talagang masasabi ko po na sobrang bigat ng ganitong income bago po kayo maging eligible sa pag-apply ng PR or permanent residency dito. At wala rin po silang sinabi kung buong household income ba to or mismong mag-a-apply lang po na isang tao kung ganito po dapat yung income ninyo. Dahil alam nyo naman po na proposal pa lamang po ito at wala pa naman po silang binibigay na final decision. At ito pa ang karagdagan na requirements ulit na nabanggit dito sa sinabi ko is kailangan nyo sa pension nyo or yung national pension, dapat yung binabayaran nyo po is equivalent to 30 years ng 30 years of contribution ng mga inaambag ng mga Hapon dito. Ang pension nga po, ang ibig sabihin niyan is ito po yung natatanggap natin pag tanda po natin. So, ang start pala ng pagtanggap ng pension dito is 65 years old. Bali, matagal-tagal pa na panahon yan. At ito pa, yung requirements na gusto nilang i-propose, lalong-lalo na po sa mga nagpapadala dyan sa Pilipinas. Kasi pag once na nagpapadala po kayo sa pamilya nyo sa Pilipinas, additional additional income yan. Parang idadagdag po yan sa gusto nilang amount
para po makapag-apply kayo ng permanent visa. So, kunwari, isang tao po yung pinapadala nyo doon, another income po dapat na idadagdag. Kung dalawa or mahigit, padagdag po ng padagdag ang requirements yan. Hindi lang po 47 lapad niya sa isang buwan, kundi tataasan po nila yan. Which is, ito po yung nagpapasakit sa ulo nating mga OFW, yung ganitong income karamihan naman po sa atin is gusto talagang tumira dito sa Japan or magstay dito ng long term. Kasi kahit naman po sino is talagang pinapangarap pong tumira dito sa Japan. Dati is yung mga requirements para po makapag-apply tayo ng permanent visa or permanent residency, dapat may magandang record or good conduct dapat. At syempre, bayad lahat ng mga taxes natin, mga hoken or social insurances, mga nengkin. Dapat bayad po yan, lalong-lalo na po yung tax. Talagang sisilip nila yan bago tayo bigyan ng permanent visa. Talagang sobrang paigpit na po ng paigpit ang Japan, lalo na po sa pagbibigay ng permanent visa. Total, narinig mo naman yung sinabi ko kanina, di ba? So, para sa'yo, agree ka ba sa proposal nila na gawing 47 lapad per month yung income bago ka maging eligible sa pag-apply ng visa? No. Bakit? Big no. Big no. Sobrang mahal, di ba? Sobrang laki. Kasi ngayon pa nga lang, di ba, sa mga SSW, sa mga trainee, basta in general, sa mga foreigners, madaming hinihingi na certificates, madaming hinihingi na parang licenses bago ka makakuha or bago ka matanggap ng isang kaisya or ng company. Tapos may equivalent na parang level of Japanese language na hinihingi sila bago ka talaga makapag-work. Pero hindi tumataas ng 400 or 470 kasi kahit ang labo, diba? Suntok sa buwan yan Oo, tsaka kahit nga yung regular na Japanese employee, mga seishine yun. yung mga seishine or regular employee, hindi nga sila umabot ng 400,000. Ang usual nila is 350. Malaki na yun sa kanila. Malaki na yun. Sa akin po guys, sa company po namin, seishine po ako, pero yung sahod ko, yung hiningi po nilang na income na ganong halaga, nasa mahigit 2 buwan na sahod na po namin yun. Para sa iyo rin, di ba? Oo. Tapos yung mga fresh graduate na pure Japanese, minimum nila 200 or 250. Depende pa rin po sa prefecture yan. Depende siya sa prefecture. Tapos yung 200 to 250 nila minimum yon. Pero kapag gaikokojin ka or foreigner ka, ay malaki na yun para sa atin. Kasi ang starting ng gaikokojin is 17, 18, 19, mga ganon. Estimated. Oo, take home nila mga nasa 15. Depende pa. Swerte na lang kung yung bahay nila kaltas din ng company nila. Ng company, totoo. Yung iba po kasi sa SSW, pag SSW ka, parang jibon mo na siya babayarin tama ba? Pero meron naman po na company pa rin yung nagbabayad. Kaya malabo yung 470 na hinihingi nila. Tsaka yung gusto nilang hinihingi, yung dapat mas mataas yung income mo sa mga sa mga Hapon. Yun yung gusto nilang Kasi kung isipin mo, Hapon nga din nahihirapan sa mga sweldo nila ngayon Bihira lang sa mga Hapon kasi yung sumasahod ng ganun Oo. Halos yung na-research ko po is 25% to 30% lang po ng mga Hapon ang sumasahod ng ganung kataas. Siguro kapag nakaano ka na, may position ka na or mga 20 years, 30 years ka Mga na. ganun. Depende pa kung saang field ka, kung sa office ka o saan. Pero imposible sa mga sa mga restaurant. Kasi yung restaurant sa amin kapag kunwari dati naging tencho ka, 300 yon. Siguro baka mabibigyan tayo kung kailan naghihingalo na tayo. Saka tayo mabibigyan ng permanent visa. Grabe. Sobrang laki nun. Sobrang laki. Malabo. Sobrang sakit sa bulsa. Talagang na po yun Parang iba na po yung outcome nun. Kahit sabihin mong mag-part-time. Siguro kahit mag-part-time tayo ng 5 beses pa nun, 5 company, talaga mahirap pa din po guys.
Pero look in the bright side na lang tayo, antayin natin. Pero sana wag matuloy yung proposal nila. Pagdasal natin na sana hindi talaga matuloy. Kasi ang dami pong nangangarap na tumira dito sa Japan at maging permanent residents sila dito. Totoo. Talagang hirap. Pati nga po sa pag-apply ng PR, di ba, ang taas na 20 lapad na starting sa October. Siyempre, lahat naman po tayong mga foreigners dito is welcome naman po dito sa Japan. Basta marunong na po tayong sumunod sa rules, sa mga culture. Di ba? Totoo. Kasi pag alam nyo naman po yung mga rules dito, wala pong problema yan sa mga Hapon. Tama, di ba? Tsaka yung mga kahit basic manners lang. Kasi importante talaga ang manners sa kanila. Kaya nga simpleng pagtapon ng basura dapat itapon nyo sa tamang lugar. Tsaka yung Hindi po yung di ba, yung nagrereklamo agad kayo ganun. kumbaga pakinggan din muna nila or tignan din muna nila or kahit sa mga train yung kahit yung simpleng mag-earphones na lang kung may papanoodin kayo or kung may kausap kayo sa phone, mag-earphones na lang kayo. Uy, bawal Pero din yun. bawal- Bawal sa loob ng train yun. Hindi, pero I mean yung mag-earphones na lang muna kahit wag muna magsalita. Yung mga ganun ba. Tas tsaka, di ba usually kapag papasok ka ng train, nag-iintay sila Naghihintay in line bago ka sumakay. bago ka sumakay, di ba? Rules din yan kasi kailangan pababain mo muna yung bababa sa bababa. train bago ka sumakay. Oo, Kasi wag pag once na harangan. sumabay po kayo doon, parang di na po magandang manners yun sa kanila, guys. Kasi Ayun nga po. parang nakaharang ka, nakajama ka dun sa dadaanan. Kumbaga yun, simpleng manners lang. Kasi ayaw na ayaw po ng mga Hapon yung yung mga hindi sumusunod sa mga rules or sa mga manners. Oo. Talagang napaka-importante sa kanila yung good manners ka. True. Dapat ka dito, guys, good. Dapat may ka dito, good conduct, ganun. Oo. Yung mga ganun lang. Kasi, especially sa mga tourist, recommended ko din na parang bago talaga sila pumunta is mag-research din muna Yes. ng mga rules and regulations Yes. before coming. Kasi, ang nadadamay din is yung mga talagang residente. Mga resident, yung mga matatagal na rin dito. Kaya, Yun. kaya ang dami na pong mainit ang ulo dito, di ba? Pero yun nga, kumbaga parang kesa sabayan din natin yung init ng mga bagay-bagay. Mas okay na lang siguro munang umintindi. Yes. Parang obey first before you complain, sabi nga nila. Oo, Siyem- yung Siyempre, kasi tayo dito is nakikitira lang tayo sa bansa nila eh. Kailangan marunong tayo makisama. kasi may mga dahilan din naman sila kung bakit nila in-instate yung ganong rules and regulations. May reasons din naman sila. Yes. Nagigets ko naman sila. True. Nagigets naman natin sila. Kaya dapat yung quick to listen, slow to anger, and slow to speak. Yes, correct. Ganun lang. Yes, same. So, ayun lang po.